Sa isa sa mga statement po ni Julie Patudongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas, at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Ito ang video ng pagkuha ng dalawang individual sa lalaking nakaposas na nakilalang si Michael Bautista, isa sa nawawalang sabungero. Si Bautista ay huling nakita noong April 28, 2021 sa Santa Cruz, Manila. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang isa sa lalaking kumuha kay Bautista ay nakilalang si Jose Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Mayroon ding lumutang na video kung saan makikita ang isang lalaki na nagwi-withdraw ng pera sa isang ATM. Nakilala ito na si Ella Kim Patidongan, half-brother ni alias Totoy, batay sa kumpirmasyon ng PNP. Ayon kay General Fajardo, bit-bit umano nito ang ATM ni Melbert John Santos na isa pa sa nawawalang sabungero. Si Melbert ay nawala noong January 13, 2022 sa Santa Cruz, Laguna. Ang dalawang kapatid ni alias Totoy nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa pangunguna ni Police Brigadier General Romeo Macapaz sa isang bansa sa Southeast Asia. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Nag-record check po tayo regarding po doon sa kaso ni Jose Patidongan na robbery. We found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po. Ito pong si Ella Kim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. Matapos ang insidente, inalis ng PNP si Brigadier General Macapaz sa CIDG at inilipat sa Police Regional Office 12. Subalit, wala daw itong kinalaman sa kaso ng mga missing sabungeros. So it's kind unfair po to even insinuate na may ginawa pong hindi tama si General Macapaz. Yung mama hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. Oh, I'm taking the cudgels on behalf of General Macapaz and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sabungero at ang kanyang mga pamilya. Pagtitiyak ng PNP, hindi kailanman magpapagamit ang PNP kahit kanino kaugnay sa isinasagawa nilang investigasyon. Hindi rin magpapadikta ang PNP sa sinuman sa pag-aalis at pagpupwesto ng mga tauhan. There is no truth na mayroon pong nag-request na itanggalin po siya sa CIDG. Again, it would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. I would say this with all certainty, no one and nobody could dictate kay Chief PNP kung saan po dapat dalhin ang mga officer at saan po dapat pumunta ang mga officer. It was the personal request of General Macapaz na may lipat po siya sa region, sa ibang region. Dagdag ni General Fajardo, isa si General Macapaz sa mga opisyal na pinagkakatiwalaan ni Chief PNP dahil sa husay bilang intelligence officer at investigador. May mahalaga din aniya itong trabaho sa Mindanao. Si General Macapaz ang nanguna sa pag-aresto kay Alice Guo at kasama rin sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Una nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Rebulla na may bagong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero na lalong magpapatibay sa kredibilidad ng whistleblower na si alias Totoy. Gayunman, hindi pa kinukumpirma ng kalihim kung ito ay ang dalawang hawak ngayon ng pangbansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.